Kinumpirma ng DENR na matagal nang na-flag ang Davao City Sanitary Landfill dahil sa iba't ibang paglabag sa environmental at safety standards bago ang pagguho noong Miyerkules. Isa ang nasawi, 2 sugatan at 2 pa ang patuloy na hinahanap. Magbabalita live si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang paghahanap dun sa 2 pang nawawala sa pagguho ng sanitary landfill? Cheryl, nagpapatuloy ang search and retrieval operation ng mga otoridad sa 2 senior citizen na natabunan ng basura matapos gumuho nitong Miyerkules ng hapon ang Davao City Sanitary Landfill dito nga sa barangay New Carmen. Alas 8 kaninang umaga nang mag-resume ang paghahanap sa mga missing matapos itong itigil pasado alas 6 kagabi. Pahirapan din ang mga rescuers sa paghahanap dahil sa lumalambot na ang mga lupa dito sa sanitary landfill at posibleng maulit pa ang pagguho dito sa lugar. Temporaryo din munang ipinatitigil ang pagtatapon ng mga nakolektang basura dito sa landfill habang nagpapatuloy ang search and retrieval operation. Ayon naman sa DENR, posibleng suspindihin ang operasyon ng landfill dahil sa insidente. Enero pa nitong taon nang minomonitor na ng DENR Environmental Management Bureau ang nasabing landfill at naisyuhan na ng notice of violation dahil sa kakulangan ng discharge permit at saktong water waste treatment. Halos puno na rin itong landfill na may average na 786 tons na basura na itinatapon dito araw-araw. Meron naman ng bagong ginagawang landfill na malapit lang dito sa gumuhong landfill na nasa 52% completion rate na ito. Cheryl. Okay, Bril, kung kinumpirma ng DENR na matagal nang na-flag ito, no? Itong Davao City Sanitary Landfill, bakit mayroon pa rin mga nakakapasok? Marami pa rin dyan kinukuha yung kanilang pinagkakakitaan. Tama ka nga dyan, Cheryl. No, ayon nga sa barangay at sa Davao City LGU, ay matagal na nilang pinapaalis dito sa lugar itong mga residente na nasa paligid nito nga sanitary landfill. Bagamat sa kanilang ginagawang pagpapaalis sa mga residente dito sa lugar, ay at mayat bumabalik pa rin sila dito dahil ayon nga sa mga residente ay dito sa basurahan sa kanilang pangangalakal sila nabubuhay. At Cheryl, sinusubukan din natin hinga ng reaksyon ang Davao City LGU maging ang regional office ng DENR dito sa lungsod hinggil sa posibleng managot sa nangyaring insidente dito sa pagguho ng sanitary landfill pero wala pa silang tugon dito, Cheryl. And I'm not sure, no, kung natandaan ko ng tama, yung una mong report, I think it was yesterday or the other day, na may mga pamilya, nasa 100 pamilya, di ba, ang nakatira malapit dyan. Tama ka nga dyan, Cheryl. Nasa higit 300 individual or higit 100 pamilya pa ang nakatira dito sa paligid ng sanitary landfill bago pa man ito gumuho noong Miyerkules. Pero ngayon, nagpatupad na ng forced operation or evacuation ito ngang mga otoridad natin dito at wala nang tao dito nga sa paligid ng sanitary landfill at nandoon na sila sa evacuation center ng barangay. At ayon sa LGU ay hindi na sila papayagang babalik pa dito sa sanitary landfill or nung kanilang mga tinitirhan at may relokasyon namang inihanda ang LGU para sa mga apektadong residente. Cheryl. Bril, isingit ko na rin ang isinampang kaso ng DA doon naman sa Umanoy Ghost Farm to Road Market, Market Road Projects. Umano sa Davao, may reaksyon na ba dyan ang mga dawit na DPWH officials?
Cheryl, alam mo, noon nga Oktubre nitong nakaraang taon nang mag-inspeksyon sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dito sa Farm to Market Road sa probinsya ng Davao Occidental. At dito niya nadiskubre na halos mga proyekto dito ay mga ghost project. Mag-inspeksyon nga siya dito sa lugar at wala siyang nakita mga simento o mga bakal at wala ring bakas na sinimulan ang mga nasabing proyekto. Pero batay sa kanyang mga nakuhang dokumento mula sa mga DPWH Davao Occidental Engineering Office ay noong taong 2021 pa sana ito ipinatupad at natapos sana noong taong 2022 pero kinurakot ang budget at naging ghost project ang mga ito. Hindi bababa sa 3 ghost project dito sa Davao Occidental ang nadiskubre ni Secretary Laurel na nagkakahalaga nga ng 94 million pesos. 6 na mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga private contractor ang kinasuhan na kahapon ni Secretary Laurel sa Office of the Ombudsman ng malversation at graft and corruption na posibleng nagsabuatan sa mga proyekto. Hindi pa din masasabi ni Secretary Laurel kung may mambabatas ba na sangkot dito sa maanumalyang project sa Davao Occidental. Cheryl. Malaking balita rin ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. May balita ba dyan sa Davao kung posibleng nariyan si Senator Bato? Cheryl, doon naman kay Senator Bato de la Rosa, wala pa tayong eksaktong impormasyon kung nasaan ngayon at saan ang kanyang eksaktong lokasyon, partikular kung nasa Mindanao ba ito, sa Davao City, or nasa bansa pa ba ang senador matapos nitong umalis ng Senate premises noong nakaraang linggo. Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo.